Isa sa kumukwestiyon ng New Pasig City Hall project ni Mayor Vico Soto, bastos nga ba? Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po ng Lunes, June 2. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, humiling ako na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. Sa mga kaparokya, disclaimer lang po, it's an old video. Matagal na po itong video na ipapakita ko sa inyo. Maybe around 2020 or 2021 pa po ito. Anyway, babalikan po natin ito para ipakita ko sa inyo kung paano mag-approach ang butihing mayor at kung paano tila binastos ang butihing mayor ng nakasagutan nitong kontraktor. Natatandaan nyo pa po ba ang isang kontraktor na kung may question po sa proyektong bagong City Hall ni Mayor Vico Soto na kesyo high price o mahal daw ang presyo nito? Di naman kaila mga kaparokya na nagkakalagang 9.6 billion ang rough estimated ng butihing mayor dito na naging 9.2 billion na lang po nung na-penalize po ito. Anyway, bastos nga po ba maituturing ang kontraktor na ito nung time na sinita siya ng butihing mayor dahil sa pag-demolish sa isang bahay na may tao sa loob? Well, panoorin natin ang conversation ng kontraktor na ito at ng butihing mayor. Ano po gusto niyo mga dito? Gusto niyo makulong kayo? Mumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko. Ano gusto mong mangyari? Sabihin mo na. Alam mo ba ano mangyari? Oo, alam ko. Hindi po kami mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Hindi totoo yun, Mayor. May video eh. Mayor, baka ang video niya, tingnan mo yung video namin. Drug din yun ang dinimolish ko. Hindi ka napatag mo na mag-demolish? Nandito dokumento. Ba't hindi ka tumawag ng polis? Nasa loob ng ginagawa namin at takuha namin ang nagtayo nun at saka walang bilhin. May karapatan ka ba mag-demolish? Hindi naman nagtayo. May court order ka ba? Wala. Hindi ka muna lang siya, hindi mo na surat. Nakapasok na ako dyan. Sir, kahit sabihin niyo pang totoo yung sinasabi niyo, PDEA ka ba? PNP ka ba? May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala. Hindi ba kaya dinimolish ko ha? Doon naman tao namin nagdadrat ha? Pero tumawag na pulis. Sir, baka hindi mo alam sir. 3 taon na kami sa pulis. Ilan na nahuli dito ng mga pulis na hindi nakareport sa barangay. Sige. Wala ka. Ito pa nga ng building mo, illegal na yan eh. Nasa ibatukan ng sidewalk ko. Dumating siya sa Central Bank. Ito, ano gusto mong gawin sa ano nyo? Sa truck nyo? Sinira nyo yung kalsada. Paano naging sinira ng kalsada? Ano ba? Puntaan natin. Sir, ano ba ang problema mo? Sir, ano ba nangyari niyo, sir? Sir, constituent mo. Natalipot yung muna mo. Kasi nang pinapatingin mo. Ba't pagpagaling ko rin pinapil? Magpapalik pa sa dali. Ang complete ninyo, hindi ko para kung paano. Pero pag may nakita na ako dito, walang matang-tangangan dito. Walang matang dito. So yun nga mga kaparokya, anong masasabi nyo sa inesta ng kontraktor na kumukwestiyon po sa bagong proyekto ni Mayor Vico Soto? Siya po ay isang engineer na may pagmamayari ng isang kumpanya. Kinumpronta ito ni Mayor Vico Soto dahil may pinademolish di umano ito na bahay na may tao po sa loob. Kung hindi po ako nagkakamali ay bata po ang tao sa loob at ang dahilan nito ay ginagawa daw drug den ang lugar na pagmamayari nito. Nabastos nga ba si Mayor Vico Soto dito? Well, para sa akin mga kaparokya ay yes, tama po. Nabastos po ang butihing mayor. Maayos siyang kinausap ni Mayor Vico Soto pero ang balik nito ay tila pa-arogante. At ang taasan mo ng isang boses, ang punong lungsod ay isang malaking kabastusan na yun mga kaparokya. Agree tayo sa sinabi ni Mayor Vico Soto na kung may reklamo ito ay magsumbong sa kinauukulan. Hindi yung magpapagiba ng bahay na walang permit. Ito yung mga taong akala mo porket mayaman ay entitled na
yung tipong gagawin ang gustong gawin kahit na hindi naaayon sa batas. Kaso hindi uubra kay Mayor Vico Sotto ang ganyang gawain. Saludo at talagang pinahanga ko ni Mayor Vico Sotto sa ginawa niyang ito. Disenteng matapang talaga na maituturing ang butihing mayor. Yung hindi basta-basta nagpapasindak sa kahit kanino. Ito ang leader na ayaw ng may inaaping maliliit or mahihirap. Kumbaga nandyan siya para dumamay lalo na kapag nasa tama. Ganito ang kailangan ng Pilipino, ng ating bansa. Yung isang leader na pantay-pantay ang tingin sa tao, yung walang mayaman at walang mahirap. Dito kasi sa bansa mga kaparokya, ang mahihirap ang siyang natatapakan. Pero kay Mayor Vico Sotto, basta nasa tama ka, sagot ka niya. Or kahit mali or nasa tama ka, basta mahirap ka ay tutulungan ka niya sa abot ng kanyang makakaya. Disclaimer lang po mga kaparokya, hindi niya kinukonsinti ang mali. Kung mali, basta mahirap, basta kaya niyang tulungan ay tutulungan niya. Tulad ng nangyari po sa mga empleyado ng Regent na tinulungan niyang makapagpiyansa ang ilan sa mga ito. Anyways, kaya ganyan na lang kung may question. Ang contractor na ito sa New City Hall project ay dahil sa tila bad experience nito sa butihing mayor. Ganyan talaga kapag nasanay sa dating kalakaran. Kaso iba si Mayor Vico Sotto. So again, anong masasabi nyo sa insta po ng contractor na ito? Please comment down below. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.